Tila kontra ito pong si Pangulong Marcos Jr. sa naging desisyon ng ombudsman na patawan ng preventive suspension ito pong si Cebu Governor Gwen Garcia. Alam naman na ito pong si Governor Garcia ay mahigpit na kaalyado at malapit ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So dito ho ay sa naging pahayag ng Pangulo na dapat daw ho maging patas at magkaroon daw po ng due process dito po kay Governor Garcia. Pero alam nyo ho, sa mga ganitong pahayag ng Pangulo ay hindi po may alis na baka maging perception po rito ng publiko ay nais na pakialaman o impluensyahan ng Pangulo. Ito hong desisyon ng ombudsman. Mga kababayan, ito panoorin nyo muna. Ito hong report at malaman ho natin, maya, komentaryohan po natin. Ito hong naging pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sundin ang tamang proseso ugnay ng 6 na buwang preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinuspinde ng ombudsman si Garcia dahil sa umano'y grave abuse of authority matapos mag-issue ng special permit sa isang kumpanya nang walang kaukulang clearance. Ayon sa Pangulo, anumang hakbang na makakaapekto sa mandato ng halal na opisyal ay dapat dumaan sa legal na proseso, alinsunod sa konstitusyon at Omnibus Election Code, lalo na ngayong malapit na ang halalan. Giit niya hanggat hindi pa nare-resolba ang issue, nararapat na tratuhin ng patas si Garcia at bigyang galang ang kanyang opisina, lalo na't matagal na itong nagsisilbi sa Cebu. Pinestyon ni Garcia ang timing ng kautusan at tumangging bumaba sa pwesto habang patuloy siyang tumatakbo para sa ikatlong termino bilang gobernador. Okay, so yan po ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. At sabi niya ho, due process. At dapat daw po ibigay dito po kay Governor Gwen Garcia. Sana po ganyan ho ang pinanawagan mo rin at ginawa Pangulong Marcos Jr. dito po sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kasi ang inireklamo po ng kampo ng mga Duterte at lumabas din po yan sa investigasyon ng Senado ng komite ni Senator Amy Marcos na wala po, hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Okay, pero balikan ho natin ito hong issue ho, kaso ho ni Cebu Governor. Sabi po ni ni Pangulong Marcos Jr. ay so nagbigay po siya ng reaksyon sa desisyon po ng ombudsman na to preventively suspend Cebu Governor Gwen Garcia. Sabi ho ng Pangulo ay napaka-importante na, rinig nyo naman sa report, na dapat daw ho ay ipatupad yung due process o patas na proseso at lalo't papalapit na raw po ang eleksyon. So, alam nyo, hindi naman to unang pagkakataon dahil sa mga nakaraan talagang, di ba, malapit na o sa panahon ng kampanya, malapit na eleksyon, may mga opisyal ho ng gobyerno na sinuspinde ang ombudsman So, at ang pagkakasuspindi po ng ombudsman dito po kay Governor Gwen Garcia ng 6 na buwan ay matapos na mag-issue ho ito ng quarry permit sa isang kumpanya na wala pong environmental compliance certificate. O yun ho. Pero sabi po ni Pangulong Marcos Jr., yung i-quote ko na ho ito, ang saktong binabanggit niya, sabi niya, "Let me be clear, in a time like this, so close to the elections, it is a vital that we uphold the rule of law and observe due process." Ayon, so any action that affects the mandate of a duly elected official must go through the proper channels and in accordance with the Constitution and the Omnibus Election Code. Yun ho. So, sabi ho ng Pangulo at pinapangaralan niya po ang ombudsman na dapat sumusunod daw po sa due process at tingnan mabuti dahil sa papalapit na nga po ang araw ng eleksyon. Ito, sabi niya, ito pong si Governor Gwen Garcia na kanyang kakampi ngayon dyan po sa Cebu, kaalyado, ay talagang nagservisyo na raw po ito sa Cebu ng mahabang panahon.
So, pwede bang gawing dahilan oh, yung pagiging mahabang serbisyo, mga kababayan, at dapat daw respetuhin. Oo naman. Ito talaga namang, ano ba ginawa ng ombudsman? So, sinuspindi ho siya. At alam niyo naman, ombudsman, hindi naman ho dapat na ta-timing, no? Kung kailan nakuha ang yung kaso na imbestigahan, yung resulta lumabas, ipatupad kahit na anong araw, di po ba, mga kababayan? At dito ho sa naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr., baka isipin ho ng iba, gustong mahimasok ang Pangulo rito. So baka mapagkamalan ho, di ba, ng publiko. At dito ho, mga kababayan, kasi kakampi niya ho pero kung ganito rin ho ang narinig natin sabi natin sa hindi niya nakakampi o dating kakampi na hindi niya nakakampi tulad doon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, okay po ito. Na marinig ho natin na bigyan ng due process. Kasi yun po ang sigaw po ng kapwa ng mga Duterte at mga taga-suporta na hindi po nabigyan ng due process. Lumitaw po yan sa ginawang pagdinig dyan po sa Senado. At samantala, magandang, sinuri ko rin ho, suriin ho natin. Ano ho bang ipinataw na hindi pa ho ito parusa, ito hong dito po sa gobernador ng Cebu, mga kababayan. At ito, atin pong sinaliksik, ito hong preventive suspension is a temporary measure. Ito'y pansamantalang hakbang lang po ng ombudsman. Bakit ho? Bakit ho naglalabas po ng preventive suspension ang ombudsman laban po sa isang opisyal o empleyado ng gobyerno? Ito po ay para protektahan, to protect company assets or ensure a fair investigation when there's a serious and imminent threat or suspicion of wrongdoing by an employee o opisyal. So dito ho, mga kababayan, ay kaya sinususpindi kasi halimbawa ito si Governor Garcia, kung mananatili ho siya sa pwesto, baka kasi yung mga dokumento na pwedeng ebidensya na maaring magdiin sa kanya o mga akusasyon laban sa kanya, biglang mawala. Di po ba? Kaya ganyan ho ginagawa na naglalabas po ng preventive suspension ang ombudsman. Linawin ho natin, ito base rin ho sa ating pagkasaliksik at ang sabi ho, ito hong suspension yung preventive suspension ay it's not a form of punishment. Hindi ito parusa, mga kababayan, kundi ito ay isang precautionary step to prevent further harm while an investigation is underway. So, yun ho. Linawin ho natin, hindi po ito parusa. At sa Pangulo kasi, sabi niya, due process pero ito, kasi kinakailangan talagang umaksyon ka agad, mawala agad sa pwesto pasamantala para maging patas po ang gagawing investigasyon po ng ombudsman. Ito, yung binabanggit ho natin na protecting the company. Ito, if the employees continued employment poses at so maaaring ito po ay magbigay po ng threat o banta sa iba pang empleyado. So, siyempre baka mas lalong di ba? Halimbawa, kung may mga dokumento na binabanggit natin, yun po, para matiyak lang ho na magkaroon po ng patas na investigasyon ng ombudsman. So, yun po. Pero sabi po ng Pangulo, parang ipinaalala niya lang naman, dito po sa ombudsman. Pero sa aking pananaw, yung ombudsman sa dami po ng mga kaso na nakabinbin, na mga pag-iimbestiga ho dyan, alam na naman nila. At siyempre, itong si Cebu Governor Gwen Garcia, hindi naman ito pangkaraniwang politiko lang. Talagang, diyan na po inugat yan diyan po sa Cebu. At kaya kaalyado pa ho mismo ni Pangulong Marcos Jr. So, sana po ay siguro naman ako, naniniwala ako na maninindigan ho rito
ang ombudsman. At ang pinakamainam na gawin ho ng kampo ni Governor Gwen Garcia para matigil ho ito, punta ka sa Supreme Court. Yun ho, wag sa Pangulo. Wag ka sa Pangulo tumakbo at humingi ng saklolo. Kasi parang ganyan ho, 'di ba? Lumilito biglang umiksena ito pong si Pangulong Marcos Jr. na dapat parang pinapaalalahan po yung ombudsman na dapat sumusunod kayo sa due process lalo papalapit na ang eleksyon, 'di ba? Sa Mayo 12 na. So sana po kung narinig po natin kay Pangulong Marcos Jr. yan, no? Sa kaso ni Pangulong Duterte, siguro lahat tayo. Walang question diyan. Tama, dapat due process kasi kaso hindi nagawa ito, no? Di umano, no? Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, base po iyan sa lumabas na initial findings ng Senate Committee on Foreign Relations. So, panawagan ho natin kay Governor Gwen Garcia, ngayon may mga report na hindi niya po ito susundin. Maganda ho, wag ka magpasaklolo kay Pangulong Marcos Jr. Sa Supreme Court ka humingi at ikaw ay magpetisyon para yan po yung mapigilan at makapagpalabas ng TRO. Kasi dapat ho ang ehekutibo, mga kababayan, kasi kapag hindi, kasi ang sabi ho, hindi raw po susundin. Ang DILG ho dapat kumilos ho rito. Ipatupad ho yung utos po ng ombudsman. Pero pag sa kakampi ba, iantala. Pero pag kalaban, mabilisan. Hinuli, inaresto sa umaga, tapos sa gabi, pinatapon na sa Dahig, Netherlands. Huwag naman pong ganon. Kasi kapag ganyan ang magiging persepsyon o pananaw po ng taong bayan, meron po kayong kinikilingan at may pinoprotektahan o may kinakampihan. Dapat po patas din. Nanawagan ho ang Pangulo ng patas na investigasyon o due process, dapat patas din po sa lahat ng mamayang Pilipino. Di po ba? So ang tabayanan ho natin kung saan po hahantong ito, pero dapat ho ay mismong ang ehekutibo ang magpatupad nitong kautusan na pagsususpinde dito po kay Governor Gwen Garcia. 6 na buwan na sinususpinde. Yan po ay pansamantala, hindi po yan parusa, kundi ito po ay precautionary measure. Ibig sabihin para maging patas naman ang gagawing investigasyon ng ombudsman. Para matigil yan, Governor Gwen Garcia, takbo ka sa Supreme Court. At kapag ikaw ay kinampihan, maglalabas po ng TRO, so back to normal, di po ba? Okay, sa mga kababayan ho natin na bago pa lang ho kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share ito pong ating YouTube channel para kayo po'y laging updated sa mga pagtalakay natin sa mga mainit na issue na pinag-uusapan lalo na po sa larangan ng politika dito po sa ating bansa. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.